isa-isa lang tayo kung sino mauuna. May gusto namang mauna. Kaya habang kasama pa natin ang isa't isa ay laging sasabihin sa kanya, mahal kita, masaya ako nakikita kita. Importante yun. Kasi one day, hindi na tayo magkakasama. At mangyayari yun. Kasi nga, uuwi na tayo eh. Amen? Huwag muna ngayon. Ama, salamat po sa aming tema sa buong buwan ito. It is a theme that really construct our hearts, even convict our hearts, because the reality and the truth ay nagaganap sa loob ng aming tahanan. We cannot hide from our children, we cannot hide from our loved ones sa loob ng bahay. Kaya lagi mo kaming tulungan na maging totoo, maging authentic ang aming pananampalataya. Help us to remember that the first sanctuary is our home, reflecting the temple, the tabernacle, even the last days sanctuary of our Lord of Lords and King of Kings. Tulungan niyo kami na ang bahay ay mapuno ng Espiritu Santo, mapuno ng pag-ibig, at mapuno ng layunin mo sa aming mga buhay. Kaya ito ang aming dalangin na palakasin mo at patatagin ang bawat tahanan namin, Panginoon. At ikaw na nga po magturo sa amin sa umagang ito ng mga bagay tungkol dito. The mighty name of Jesus we pray. Amen. Napakahalaga po na meron tayong maipasa, pass on toward our generation from generation to generation. Kagandahan ngayon, may video, may messenger, may group chat, o may YouTube na pwede natin ipasa sa ating mga minamahal, yung mga susunod na gusto mong sabihin. Kaya habang nabubuhay ka, pwede mo nang i-record. Ayan. Noong araw, walang ganun. Di ba, walang ganun. Walang mga papel sa paglalakbay. So, ang kailangan nila ay a passionate deliverance na ipasa sa kanilang mga anak araw-araw na ikintal sa kanilang utak. Kaya nga sabi dito, ilagay nyo sa hamba ng inyong mga pinto, sa noo. Hyperbole. Ibig sabihin ng hyperbole, in reality na ginagawa rin naman nila para magbigay ng emphasis o diin na ipasa sa kanilang mga anak. Ngayon, madaling ipasa. May messengers tayo, kaya nasa ibang bansa, pwede mong just a click away. Yun nga lang, parang busy-busy rin ang maraming mga tao ngayon, abalang-abala. Ang mga Israelita ay tinuturuan ng Diyos na siya lamang ang sentro ng kanilang buhay. Tinuturuan ng mga Israelita na iinog ang kanilang buhay sa Diyos. Alam niyo ba iinog? Malalim pa ng Tagalog ito. Iinog, your life will go around the world. Iikot na. Ang magpapatibok ng puso mo, papaikot sa buhay mo, ay Diyos lang. Ang pag-ibig ng Diyos. Maganda yung devotion na abutan natin. Saka yung mga kanta ni Hazel. At ito yung topic, it's about the love of God that we need to impart to our children. Kasi hindi matututong magmahal yung mga bata kung hindi nila maintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Yan naman yung topic natin ngayon. Sakto, di ba kami nag-uusap nila Hazel, nila Ate Adeline niya. But this is the will of God sa umaga ito. Yun po yun. Imaginin mo yung kaapu-apuhan for hundreds of years, hindi nila nakalimutan yung YHWH. Di ba yung YHWH, ibig sabihin ng hininga yun eh. Ang pronunciation ng breath yun eh. Kaya the first that a child, ulitin ko na kanilang minention sa buhay nila ay not by tongue but by breath. Yahweh. Humihinga ka, Yahweh. Depende, Yehovah. YHWH, wala kasing vowels nun. Kaya bago ka rin mamatay, ihihinga mo rin ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay hininga eh. Kaya gusto kong i-reviewin kayo kasi nga sa umpisa ng buhay, nung lalangin niya ang buhay, wala naman talagang buhay ang tao. Gawa sa alabok. Nagkaroon lang siya ng buhay nung hiningahan siya.
doon siya kumilos. So that's what we pass to our children, God Himself. As I said, sa panahon natin ngayon, marami na pong kaabalahan ng tao. Ang Diyos ay extra na lamang. In this 21st century, marami ng atheist. Iniisip ng buhay na maraming tao ngayon, umiinog ang kanilang buhay sa lupa. Kaya napaka-blessed ng mga Israelita na na-confine sila sa parang, alam niyo yung parang, yung wilderness. Sa totoo lang, yung iba tinitingnan nila parang parusa naman ito na sila nasa wilderness. Pero sa totoo lang, kung bubulayin nyo ng malalim, blessing yun eh. Because they will only live for God. Imagine mo, pagkain nila sa araw-araw, pagkain galing sa Diyos. Titingin sila sa tabernakulo para sumamba sa Diyos. Wala silang gagawin kundi umapit sa Diyos. Alam niyo ba yung ginawa ng Diyos sa wilderness ay patikim ng langit na gagawin natin in the future? Totoo yun eh. Yun nga lang yung perspective ng iba, na katulad din ng mga Israelita, lagi na lang ito kinakain namin. Asawa naman yung tinapay araw-araw. Gardenia na lang ng gardenia araw-araw. Kasi umuulan nga ng gardenia araw-araw. Mana, lasang gardenia, wafer oats. Eh, gusto lang sabihin ng Diyos noon na I am your life. Parang sa John chapter 14 na sinasabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Yan po ang buhay natin. Nakikinig po pa kayo. Yung matutulog-tulog, wag muna ha, wag muna pipikit-pikit. Sabahin nyo na lang ituloy. Nagkasalita na ako. As I said, maraming umaagaw ngayon sa Diyos. Ito yung pinaglalabanan natin. Kasi pag nabuhay ka doon, hindi ka mabubuhay sa purpose talaga ng Diyos. This planet is not the purpose of God 100%. We are all passers-by. Dumadaan lang tayo, kahit paano gawin mo, hindi ka pwedeng mag-concentrate fully dito. Iiwan talaga eh. Iiwan mo talaga. Kaya gusto ng Panginoon habang nagpa-practice tayo sa church life, all of our equations of life, basta ano ba yun? Yung umiikot ang buhay mo. Equated ka lahat sa Diyos. Yan po ang sermon ng mga Israelita sa kanilang sarili naman. Kaya ngayon, umiikot ang buhay mo, natikim-tikim lang si God. Sermon na to. Umpisa pa lang ako nagkasalita, sermon na to. Kailangan mo ma-enjoy ang Diyos kapag siya ay Diyos na pag-ibig. And that love, pag na-experience mo, He will provide. Sabi nga rito, long life, hindi na uubos na iinumin, hindi mo huhukayin yung nawasa mo sa panahon nila. Dadatnan mo yung lupa, ibibigay nila sa inyo, masasakop nyo. Ang mga ubas noon ay buwig-buwig. Hindi nyo alam yung isahin ng buwig. Ito yung sinlaki siguro ng maliit na kaimito. O hindi nyo alam yung kaimito. Star apple, gano'ng kalalaki at binubuhat, pinapasan. Eh ngayon, yung ganyan ang hawak nyo sa grapes. Nung araw gano'n hawak nila sa grapes. Pinag-aralan ko nga yung lupa ng Israel, ay totoo, hanggang sa ngayon pala, one of the best pomegranate, one of the best grapes, best tomato in the world, ay sila nang produce. Kung titingnan natin, parang dry na dry, pero napakasarap ng kanilang prutas. Sana sa 50th anniversary natin, doon tayo mag-family camp. Oo, baka wala na tayo. Loobin sana ng Panginoon. Sa introduction pa lang ay gusto mo iparamdam ng Diyos sa inyo that He wants you to live for Him. Kaya pag sinabi mo nga ngayon, sabihin mo ang pangalan mo ngayon. 1, 2, 3. Pangalan mo lang, sabihin mo. Tapos idugtong mo, for Christ. 1, 2, 3, sabay-sabay tayo. Iyon ang gusto lang ng Panginoon. So the title of my message this morning is Ariel for Christ. Kung sino man ang pangalan mo, ikaw yan. At ang pangunahin na gagamitin ng Diyos para sa misyon ng Diyos sa kanyang sarili ay pamilya. Our family is the first sanctuary. Eden, si Adam at si Eva,
ang unang sanctuaryo nila ay home at ang Diyos nila at Panginoon nila. At kailangan natin itong ibigay sa ating mga anak. Yan po ang mahalaga sa ating mga mahal sa buhay. So ito yung mga sermon ng Panginoon, anong impluensya ang iiwan mo o legacy sa iyong mga anak. And discipleship begins at home. We never teach them how to survive in life on this planet. Hindi yun ang pangunahin, do kailangan yun. We teach them how to be satisfied in God on this planet. Kasi ano man ang maharap nilang problema sa buhay, pag satisfied sila sa Diyos, mahaharap nila yan. Kung meron ng malaking pagsubok sa buhay at pag ang Diyos ang nag-o-orchestrate ng buhay, hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi, walang nalugi pag inuna mo ang Panginoon. Tama lagi ang sinabi ng Panginoon that seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. This is the hierarchy of our spiritual life. Yan ang hierarchy. Yun ang order. God is a God of order. Pag nilagay mong order sa buhay mo yun, hahaba ang iyong buhay. Magiging lalo kang masagana. To see is to believe. Makikita mo talaga that iba pagka ang Diyos ang naghawak ng buhay. Amen po? Amen. Hindi pwedeng ikaw ang hawak ng buhay mo. Kakapusin ka, kukulangin ka. Hanggang doon ka lang. Ang Diyos ay eternal. Yun ang gusto niyang ikintal na minsan din natin naunawaan in this modern world. Marami tayong plano sa mundo at moderno sa liputan ito. Nasasayang ang panahon natin ibigin ang Diyos. Ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Nasasayang. Dahil dun sa idolatry of life. Ano yung idolatry? May mga Diyos-Diyosang umaagaw na sa Diyos. Basta ano may Diyos-Diyosan? Eh yung pagpapahalaga mo more than God. If you value your boyfriend and girlfriend and your career and your life and your future and in your economies of the world and your temporal things on this earth more than God, that is your God. Kaya hindi mo maipapasa sa inyong mga anak ang pamunahing utos ng Diyos na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat, puso, kaluluwa. Ibig sabihin, He will be our God. As I said, today family declines. And when a family declines, sabi nga ni Churchill, sabi nga ni Franklin, sabi nga ni Magsaysay, civilization declines also. Totoo yun. That's why Satan is attacking the family. Yan ang unahin niya. Babaksakin niya ang tatay, babaksakin niya ang nanay, para matawag tayong wasak-wasak. Even Christian family, lalo-lalo na ay inatake tayo. Mga minamahal, naniniwala po ba kayo? Pastor, even Christian family, tingnan mo si Propeta Eli sa Samuel chapter 1, di ba? Verses 3 to 13, ang sabi nga ng commentator na basa ko, sabi niya, they are worthless children. They are worthless. Walang panahon sa Diyos. Walang passion sa Diyos. Hindi mahal ng Diyos. Ang tawag sa kanila ay worthless children. Samantalang si Eli ay propeta. Nangyayari pala ito kahit sa pastor. Diba, magugulat ka, pastor, mga anak nakukulong. May pastor, may mga anak nakagiging adik. Diba? May mga elder ng simbahan, ang mga anak nasa kulungan. May mga pangyayari ganyan. Yan ang prayer ko sa inyo na huwag po. Nasa, totoo, nagagawa kami, may kilala kami at nangyayari po talaga ito. Because of this broken world. Kaya dapat talaga yung equation ng isang tao, maipasa mo araw-araw, mahalin mo ang Diyos. Pinagpipili kita araw-araw. Nakausap niya, anak mo, hinihila mo siya at sinasabi, manalangin tayo, nasa sasakyan kayo, nananalangin kayo. Nasa kusina kayo, nananalangin kayo. Dahil si Satanas ay walang tigil para sa akin ang mundo natin ito. Handa pa ba kayong mga makinig, mga minamahal? Are you so busy that you neglect to disciple your own family? Yan po ang masakit na katotohanan. Are you so busy that you neglect to disciple your own? Hindi mo sinasabi sa kanila, ang buhay natin ay sa Diyos.
Anak, ang buhay natin hindi para lang yumaman at magkapera. Ang buhay natin ay para maging masagana ang buhay spiritual sa Diyos. So how to disciple? Binanggit na nga sa Deuteronomy chapter 6, binasa sa atin ng malino na kapatid na Diyos. Just to enter the promised land, sasakop na sila ng isang bansa, may constitution na magaganap. So the first constitution, even the Ten Commandments must be applied to the sanctuary, and that is our home. Diba? Paano sila mabuhay sa isang bansa? Ay mamuhay muna sila sa loob ng bahay. Yun lang sinasabi ng Diyos. Diba? This is a generational discipleship. Generational. Ikaw ba, hinatak mo na apo mo, pinag-pray mo apo mo? Ako wala pa. Kasi, yung maaabot mo, yun mo nang gawin mo. O, pray mo na tayo. Basahan mo na isang sitas. Lolo naman, napakabadoy mo. Ganun kasi ang dating ngayon eh. Hindi kahit masabi kang badoy. Diba? Ako nga, pag sumasakay ng taxi, sinasabi ko sa taxi driver, mananalangin mo na tayo. Sasaksihan niya. Hindi kami maalis pag hindi kami nagpe-pray. O, kahit di ko kilala. Nasasaksihan ng anak ko yun. Dahil pa kailangan makita nila na ang buhay namin ay nasa protection ng Diyos. Wala doon sa protection taxi driver. Napaka-importante niya. Napakasimple nung binanggit ko. Minsan ba, habang nabubuhay pa, gawin mo. Apo-apo, anak-anak, kahit tumawa sila, kahit kumamot ng ulo, kahit numisi pa, do it. That's very sweet and very thoughtful. At pag namatay tayo, maiiwan, makikintal. Yun sinasabi, makikintal sa kanilang isip, ang lolo ko, ang daddy ko, ang papa ko, ang mami ko. Kaya ngayon, huwag kang padadala, baduy na to, pastor. No, it's not baduy. It is the solution for the generational curse that will happen in the future. Napasama ang daigdig nito. Are you listening? Start it. Kahit natatawa sila, kahit maingay sila, gumawa ka ng ganun. Ang daming table talk, kahit sandali lang, kahit di sila nakikinig, hawakan mo lang yung kamay. I will pray for you, I will read one verse. Do it. Huwag kang mahihiya. And you will become a discipleship maker. What is a disciple? A disciple is someone who make a disciple also. Puputol yung godly generation nila kung ikaw hindi mo i-start. Yung susunod na generation nila, wala na silang pakikialam sa magiging pamilya nila. So habang nabubuhay ka at may dugong nananalantay pa sa ugat mo, gawin mo ngayon. Makikintal yan, mawawala yan sa isip nila na baduy ang mga bagay. Pastor ko, alam mo lang, hindi ganyan ang family namin. We are so quiet. Oh, that's it. So why not start now? Di ba? Amen ba doon? Start it. Sarap yung gano'n. Masarap. Start it. Minsan, i-record mo. Lagay mo sa group chat nyo. Bigyan ko kayo ng technique. Kung medyo nahihiya kasi mula, may group chat tayo, magpe-pray muna ako para sa lahat. Every Monday, pag-pray mo sila. Every Sunday, pag-pray mo sila. Every day. At marirealize nila yun na mahal-mahal mo pala sila dahil binibigay mo sa kanila ang Diyos. It is better to give God to them rather than this world. Sapagkat yun ang bumubuhay sa atin, ang Diyos. God is life. Yan ang mensahe. Ako ay nagulay-gulay habang nasa Bisaya, mga ganito yung aking iniisip. Sabi ko, kailangan ng kapatiran ng generational blessing. And it will start in our generation. Sayo, naririnig mo? Yun. Pray ko kayo. Kahit mapadoy minsan, wala silang magawa, pastor tayo namin. Pero dapat nilang naririnig at nakikita sa akin yan. This is the heart of God. This is the purpose of God. Diba? Hindi ito killjoy pag ginawa mo. Hindi ito batuy joy. Batuy. Diba? Ano yung nagre-restrict sa'yo? Hindi mo nagagawa ito. Alisin mo na ngayon yun. For the sake of the name of God. Diba? Pakita mo yun sa iyong mga anak.
Sabi nga rito, how many times binanggit yung love God, all. Yung all na word dito sa Deuteronomy 6, ang daming beses. Many times na binanggit. Basta bakit mo sinasabi to? Because you will love others when you love God. When you experience the love of God, you will love your wife, you will love your husband, you will love your children. The foundation of love is God. God is love. 1 John chapter 4. He first loved us. You cannot love without experiencing the love of God. Kung kayo ngayon, di kayo makapagmahal ng kapwa, ang logic niyan, baka hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. People really sin. Baka naranasan mo ay napakaraming pagkamuhi at galit, bitterness sa puso. Alisin mo na yun, born again tayo. Bago na tayong nilalang. Punuin mo na. Sabi nga prayer ni Kuya Jun, punuin mo kami ng Espiritu Santo. Why not now? Lord, punuin mo kami ng Espiritu Santo, aming puso. So, ang hirap kong umibig. Kasi nga, sarili mong lakas. Ibigin mo ang Diyos. Ranasin mo ang pag-ibig ng Diyos. His grace, His faithfulness, His goodness every day. At pag napuno ang puso mo ng ganito, mag-overflow ito sa iyong mga anak. Hindi yun baduy. Ako kumakanta, kahit mukhang baduy, okay lang. Kahit sa generation, Gen Z ngayon, mukhang baduy, hindi yan baduy. Amen? Lapit na tayo. So, what is the powerful secret? Sisimula na po ako. Are you ready to listen? Gawin natin yung word na time. Time is love, time is investment, time is moments. Kung wala ka naman time, hindi mo magagawa. So, time means, letter T, togetherness in God. Sabi mo, togetherness in God. Sabi nga sa Psalm 133 verse 1, as one with God, sinasabi sa Israel, ganun din ang isang family. Alam niyo ba na nilalang ng Diyos ang pamilya para maging together kayo? Yun ang makakasama mo. Wala nang magagawa si Candice, makakasama niya ako. Talaga mama, ano? Ay, oo daw. Wala nang magagawa si Chay, ako tatay niya. Wala na rin ako magagawa, siya anak ko. So, we belong to each other. So, kung may stewardship ka na binigay ng Diyos na yun, kasama mo anak mo, kahit pa dalawa na lang kayo, o tatlo kayo, i-value niyo yung magulang niyo, value niyo yung mga anak. Tama ba? Uy, kausap ko kayo. Yung mga lalaki rito, alisin yung pagka-macho-macho, ha? Macho-macho sa inyong mga anak. The real macho, the real man, pray hard. The real man spending time with God. The real man reads their Bible. The real man is passing the torch to your children. Huwag kang mahihiya. Gawin yung togetherness. Take it seriously. Yan ang gusto kong sabihin. Diba? Isang araw kasi, magkapamilya na yan. Katulad ng anak ko, hindi na masyado yung aking maraming control at influensya sa kanya sapagkat si Daniel nang bahala sa kanya. Pero napalaki ko naman ng may togetherness. Kaya habang kasama ko pa si Chay, mapalad ka Chay dahil mararanasan mo pa sa amin ng magulang mo yan. Kaya mamahalin mo rin kami, reciprocal. At gagalang mo rin kami, irerespeto mo kami, at pagpapasalamat ka sa Diyos sa togetherness na ibinibigay ko sa iyo. Maraming bata, wala nang magulang. Tama po ba? Maraming ulila, maraming ganyan na nagaganap. Pero kung tayo magkakasama pa, value natin ang sense. So, sa togetherness, prayer is the central to the Christian life. Central to healthy, three-piece, happy, and holy family. As I said, pray for your children. A family that prays together. Kahit lumang kasabihan. Di ba minsan mag-picnic kayo, na nananalangin naman kayo. Magdala kayo ng kumot, may magdala kayo ng baon, nagpe-pray kayo. Sarap yung ganun.
Sino may gusto ng gano'n? Mamili kayo ng restaurant na medyo tahimik. Huwag fast food, di kayo makakapag-pray doon. Totoo. Kain na kayo doon, hindi pa healthy, uwi na kayo. Ano ba yun, tahimik, cozy place. Pray for each other. Masarap tingnan mga pamilyang gano'n na. Minsan nga kahit Katoliko, mag-cross pray, touch up pa nagpipray sila eh. Di ba? Eh, lalo na tayo mga Kristiyano. Amen ba doon? Amen. Sana magawa. Kasi ito yung kinikwento ko, practical na dapat gawin eh. Magagawa mo, may buhay ka pa, may bibig ka pa. Nakakapag-text ka pa nga eh. Nakakapag-cellphone ka pa nga eh. Di ba? Nakakapag-send ka pa nga ng kung ano na eh. Why not do it to your children? Rebuilding your family altar. Gumawa kayo ng altar. Nung lolo namin, may sarili kaming altar kahit Katoliko. Nakarating kami sa Aboitiz, yung kanilang generational house. May altar, yung bahay, sabi ko, nakalaki yung bahay, may altar, yung bahay nila. Isipin mo, Roman Catholic yun. Eh, samantalang tayo, tayong altar. Then gawin nating altar, yung ating hapagkainan, yung salas. Karoon tayo ng family altar, togetherness. Nung kami maliliit pa, every 6 o'clock, eh, ang lolo namin sa Bisaya, Ilonggo lolo na napakahigpit. Meron kaming bagay nung every 6 yun. Hindi pwedeng walang absent tapo kasi nire-record niya. Kaya umaating kami. Masaya naman. Kahit ganun yung aming practice sa Roman Catholicism, why not do it in our own contextualization? Na kahit every Monday morning, every Sunday night, pray mo mga apo mo. I-gather mo na sila. Amen ba doon? O sana magawa. Sana magawa. Hindi na imposible ngayon. May mga messenger na ngayon, may mga FaceTime ngayon, pwede nyo nang gawin. Ibig sabihin ng togetherness, you both serve God together. So, ito ganun. Yung sinasabi nga ni Joshua na me and my household, sa makita sa pamilya, naglilingkod sa pamilya. That's our intention. God, as I said, intended the family to be together. The more you are close to your children, the more they will influence the world by sharing God. Amen? Yun po yun. Time na letter I, sabihin nyo nga, to be intentional. To be an intentional parent. Be deliberate. Sadyain mo na alagaan ang susunod mong henerasyon. Sadyain mo. Lalo na kung pinapasa mo pangalan mo, apelido mo. Sadyain mong tigil. Ang susunod na henerasyon ay napapractice mo yung purpose sa kanilang buhay. Basta what will I do? You plan with the end in your mind. It's an old principle. Plan with the end in your mind. Hyper-focus, yun ang isinulat ko na rito. Na talagang gawin mong prioridad. Don't lose your sight. Be intentional. Huwag yung matatangay na lang sila ng sanlibutan, ng tukso ng sanlibutan, matatangay ng computer, nakakapag-spend nga sila ng 5 oras sa cellphone. Diba? Eh, why not spending sa kanilang lolo at tatay at nanay na kahit 15 minutes man lang. Mga bata, are you willing to do that? Mga bata, willing ba kayo? Sabihin ni Tantan, Mami, magsimula na tayo. Ako ang maglilid. Wow! Sarap pakinggan. Tama ba yun? Sarap ng gano'n. Sasabihin ni Michael sa kanyang tatay, ay, ako magpipreach sa ating gathering. Kalatawa kayo, pwede naman gano'n. Doon na pa-practice ang ano eh. Kailan kaya ako hahatakin ng anak ko? Sabi, pa, magpipray kita bago ka umalis. Sarap naman. Hindi puro ako, di ba? Basta bakit intentional? Sapagkat nag-a-abide ang relationship. Life is relationship eh. God is a relational God. Na binibigay niyang pag-ibig, ibigay din natin ang pag-ibig sa ating kapwa.
Kailangan turuan natin sila na maging ready for the kingdom life. At dito mo nga mai-influence yung intentionality. Intentionality ay matuturuan mo sila ng roadmap ng Diyos. Di ba? Ulitin ko ulit, ang ating panahon ngayon ay chaotic, disorder, and may shame. Huwag kang pumayag na pumikit ang mata mo na hindi mo na i-share ang iyong Panginoon sa iyong mga anak. Bahala na ang gumala ng Espiritu Santo sa kanilang kapanahonan. Di ba? Amen, people? Kapit na. Marami kasing gumawa lang ng anak. Ito, medyo masakit na salita ito. Di ba? Now, it is easier for a father or mother to have children than for children to have a real father and mother. Ang ibig lang sabihin ng Deuteronomy chapter 6 dito, nagsisimula lang ng pagiging real mo pag yung equation, pag yung ikot at inog ng buhay ng iyong mga anak ay sa Diyos. Life start and ends with God. And if you want to stay with God. Equilibrium ba tawag dito? The whole equilibrium of your life must be God. Pastor, bakit mo sinabing marami lang gumawa ng bata? Lumabas kayo sa kalye. Pumasok kayo dyan sa release, makita niyo mga bata, nakahupo. Ang uuhog ay maipubuhol mo sa haba. Hindi pa kayo naaawa sa gano'n. Ilan ang anak mo? 8 po. Yung 8 ay walang damit. Ang mga tiyan, gano'ng kalalaki? Laki ng tiyak ko. Di ba? Yun ang sabi ko na maraming gumagawa ng anak, pero hindi purposely para sa Diyos. Huwag natin gagawin yun. Tapos na, hindi na nga pala tayo makakapag-produce, may edad na kami. Pero yun ang ating strength. Be intentional. Amen? Nasa letter na ako. Kokopyahin kayo ng inyong mga anak, maging positibo at negatibo. So, anong letter yung M? Oh, yun. Yun yung Deuteronomy chapter 6. Aaron, Abraham, Zipporah must model and set an example for Israel. Diba? Kailangan sumunod yung kanilang mga anak. Naririnig nila ang Diyos. Diba? Diba? Children close their ears to advice. Children nowadays. People listen. Children close their ears to advice, but open their eyes to your example. Kahit dumakdak ka ng dumakdak, ang Gen Z ngayon, o millennial, sarado minsan kung madalas ang tenga niya. Pero makita ka nila umagang-umaga may hawak ng Biblia, nananalangin para sa kanila na malakas ang boses. Mabubuhay sila ng may takot sa Diyos. Kahit anong pangaral mo ngayon sa panahon ngayon, sa salitang Bisaya, mataan lang ako. Mataan. Alam niyo, mataan. Nakakataan niyo. Mataan ako sa iyo. But set an example and they will follow you. Natakam minsan, I'm fed up, I'm sawan-sawan na. Yun ang ibig sabihin nun. Sino sa inyo mabunganga sa bahay, Mek? Naka 300 times ka na, ugasan ng plato, ugasan ng plato, ugasan ng plato, ugasan ng plato. Kuskusin mo to, kuskusin mo to, kuskusin mo to. Use this. Live by example. Live by example. And they will follow you. Hindi mo na kailangan magsalita. Pag may example ka, hindi ka na mata pa lang mo, takot na mga anak mo sa iyo. Pero bunganga ka ng bunganga sa bahay. You exasperate your children. Alam mo na yun. Pag nasa US ka, patay ka. Ikukulong ka.
At nasa Bible yan, exasperation of children. Isipin mo, verbal abuse. Hindi ka nga namamalo, verbal abuse naman. Parang may tinatamaan sa inyo. Parang ganyan sa loob ng bahay. Speaking in tongues sa loob ng bahay. Pakita mo na may tungkod ka. Habang may tungkod ka, naghuhugas ka ng plato. Kung hindi tumululuha ng anak mo. Dramahan mo, may tungkod ka, naghuhugas ka. Tingnan ko lang. Tama po ba? Hindi natin pwedeng daldalan katulad ng nangyari sa Antique na dumaldalan dumakdal yung principal ng school. Ano ginawa sa kanya nila? Anggara, tinanggal siya. Kailangan talaga ngayon set an example. Jesus Christ, hindi siya umiimik. Pero he set an example. In conduct, mga minaman. Hindi naman ako extreme na hindi ka na magsasalita, pipikan sa bahay. Pero huwag masyadong simula ngayon. Kung kaya mo naman kumuha ng tubig mo, ikaw na kumuha. Diba? Kung kaya mo naman iabot, ikaw na. Ganun nga yun. Tama? Nakita mo, pag ang tatay ay politician ng anak. Diba? Angaras. Diba? Osmeñas. Nandun ako sa lugar nila. Osmeñas hanggang Kaapo-Apo. Garcia hanggang Kaapo-Apo. Ginagaya nila yung modeling. Imagine mo, parang kang isang nasa Panginoon na nagmamahal. Kagayahin ka nila. Parang me and my household, we will serve. And lastly, the exclusivity that belongs to God. Yan ako mag-close. Exclusivity of love that belongs to God. Pastor, what is exclusivity? He deserves love. He deserves our all. God deserves it. Hindi pwedeng tira-tira ang Diyos sa buhay natin. Kasi kaya ka lang nabuhay dahil may hiningang binigay sa iyo. Kinakalimutan mo yun dahil kala mo ikaw nagpapatakbo ng iyong buhay. Hanggat may ganun kang mentality na ang Diyos ay tira-tira lang, ang Diyos ay isasali-sali mo lang, ang Diyos ay pagka binibisita ko lang ang Diyos pag linggo, pastor. Pag ganyan ang tao, ang Diyos ba may sakit, kailangan bistahin, tingting lang po binibisita ko. Ang Diyos araw-araw sa iyo. Di ba? From Monday to hindi kailangan ng visitation ni God. Ang kailangan ng Diyos ay exclusivity. That our life, siya ang nagsasaturate. Di ba? Pagka ikaw ay Kristiyano na hindi exclusive si God sa mga private room mo, sa iyong love life, sa iyong career life, huwag mo mapakialaman ng career ko, Panginoon. Ang future ko, Panginoon. Anong yun? Matalino ka pa sa Kanya. Hindi ka pa nga sinisilang thousands of years, nakita ka na niya. At ipapanganak ka niya sa year 2000. Nakita ka na niya before the foundation of the world. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, I can manage my own. I am the captain of my soul. Ako bahala sa buhay ko. I don't need you. This is the generation today. A generation who hates God, who doesn't want to serve God, and they are all practical atheists, marami. Kaya tayo mga Kristiyano, dinidisciple kayo ng Panginoon araw-araw na hindi ako magiging ganito at mga anak ko. Mabubuhay sila para sa Diyos. So be intentional, spend so much togetherness, intentional, mag-model ka, and the greatest rule of our household, exclusivity that belongs to God. Love the Lord your God with all your, sabi-sabi nga tayo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. At inulit pa ito ni Jesus na ang dakilang utos ay iyon sa bagong tipan. I hope we are all a discipleship. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Marami Panginoon ang nagsasabi that time is gold, but for us, time is stewardship that we must
need to give it to our children to experience the love of God, the care of God, the providence of God. Help us to see miracles upon miracles every day, that in spite of difficult and hardship and uncertainty of this world, that faith will bring us to a life that really alive in walking in faith, passionately about God. Panginoon, kung ikaw nga lang po ay lalabas ng mukhaan sa mukhaan at magniningning sa mundong ito, marami ang matatakot. Ngunit sinabi mong mas mapalad ang nananampalataya kahit hindi ka nakikita. Tulungan mo kaming makita, Panginoon, even the example way back to our past week, na sinabi ni Tomas, hanggat hindi inilalagay ng Panginoon ang daliri ko sa kanyang mga kamay at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. And after 8 days, minention mo, Panginoon, kay Tomas the exact na kanyang mga sinalita in detail. Tomas, isuot mo yung mga daliri sa aking kamay. Tomas, isuot mo yung kamay sa aking tagiliran. Sometimes we forget that in the midst of our chaos and hardship of life, you see every detail of our suffering. Kaya inulit mo kung ano kang dahing ni Tomas. Sana makita namin, Panginoon, sa araw-araw, na ano man ang dahing namin sa mundong ito, you are an ever-present God who sees us every day and know the details na dinadaanan ng inyong mga anak dito sa lupa. Create on our hearts, O God, the exclusivity that belongs to you. All the place in our hearts that belongs to you. At masasaksihan namin ang miracles sa pan-miracles, na ang pinaglilingkuran naming Diyos ay ang may lalang ng bawat bituin sa langit, ng bawat isda sa dagat, ng mga bawat ibong lumilipad at mga hayop sa kagubatan, at bawat kulay ng bulaklak at bawat bundok na magagara at bawat dagat na makulay. At Diyos na nagkatawang tao sa lupa, napakalaking Diyos, willing to be little, just to save us, just to love us, just to care for us. As a reciprocal for that love of God, help us to bring back all the glory and a life who loves you with all our heart, with all of our mind, with all of our soul, with all of us. Patawarin niyo kami sa mga idolatries of life na akala namin hindi matatapos ang buhay sa lupa. Habang humihinga kami at hinihinga pa namin ang iyong pangalan, Panginoon, convict us, call us, strengthen us, rebuild us, edify us, at mapuno nga ng banal na Espiritu ang aming mga buhay. Ama, maraming salamat po sa mensahe sa umaga nito. All the glory, praises belongs to you. In the mighty name of Jesus we pray. Ang lahat ng kanyang mga anak, sabi na, Amen. Amazing.